Hello, magandang araw mga kababayan. Okay, so andito na naman ako para gumawa ng video para naman dun sa um, video orientation kung papaano kumuha ng biometric ID para sa mga first time na kukuha ng biometric ID. So, actually intended ko ito para sa mga ex-trainees, okay, na gustong makabalik sa Japan under SSW visa. SSW visa is Specified Skilled Workers, for visa. Visa 1 kasi Visa 1 and Visa 2 meron. Okay, so Visa 1 muna tayo. So kasi bakit ang ex-trainees ang tina-target natin? Kasi meron silang dalawang option para makabalik sa Japan. Okay? First is if dati sila kunwaring welder and or car maintenance or ano man kasi may listahan tayo sa ibang video, andun lahat nakalista yung mga type of work na pwedeng applyan. Okay, so kung meron doon nakapareho ng skills nyo dati, okay, so at nagkataon merong hiring doon o kaya gusto kayong kunin ulit ng employer nyo, just in case no, gusto kayong kunin ulit ng employer nyo under SSW visa, don't hesitate to contact me kasi yung agency namin can, ako as a project manager, we can help you and your employer to process your documents. Okay? Ayan. So anyway, so yun yung one step. So ibig sabihin kasi no, pag the same category ng inyong skill, pwede kayo, exempted na kayo sa GLPT test, Japanese Language Proficiency Test, at saka sa skills test. Kasi alam nyo na. Okay. Yung second option is, ex-trainee kayo, tapos meron na kayong Japanese Language Proficiency Test, and for pataas, or in case yung bago, yung, uh, ang kukunin nyo na lang ay, tawag dito, ang kukunin nyo na lang this time ay yung skills test, chromatic skills test. Okay, kunwari, dati kayong welder, o dati kayong machine operator, mga ganun, no? Mga pompo, kung ano-ano. And then you will apply for a food and beverages manufacturing. Isa lang yun sa mga example, no? So, kaya yun yung example ko sa ngayon kasi yun din yung meron kaming mga possible na employment kasi meron kaming mga clients na in need of that kind of job category. Okay, so kaya yun din yung gusto kong tutukan na i-area. No? Okay? Siyempre, malapit sa katotohanan. Ayan. So, first is, you will have to get or register your Prometric ID. So, kailangan makakuha mo na kayo ng Prometric ID. So, that I will explain here. Okay? So, let's see. So, naka-ready na ako. Ayan, ready ko na para, ayan, no? So, ito yung site wherein you can have register your biometric ID. So, first is, before you do that, basahin niyo muna po yung mga attention or mga caution in registering before you make any biometric ID. Kasi maglalagin kayo ng pangalan niyo. Okay, ito yung mga bawal. So, example, so mga fill up the first name field, please leave last name and leave middle name blank. Ganyan, no? Para doon sa mga isa lang yung pangalan. Okay? So, pero doon sa mga long name, ito yung, so I will not be, ano, uh, explaining it in detail kasi mahahaba yung ating video. So, you just take note. And then siguro habang pinapanood nyo, pwede ninyong gawin na. Okay, and then yan, may mga ganyan. You can enter up to 20 characters of first name and last name. If it is longer than that, please enter in the middle name, Okay, so, ayun, no? Non-English alphabet should be converted to English alphabets and entered. Ethnic name, mga ganyan, mga ethnic name. Okay. So, may mga no? Ito hindi ito kasi sa Japanese. Ito yung mga nasa Japanese residence card kung meron kang Japanese residence card. Okay? Ayan. So, basahin niyo po lahat yan bago po kayo
tuluyang gumawa ng ano, kasi may mga caution sila like katulad dito, ano ba yung tawag dun? Meron ditong caution na nakita ko na ano, na sabi nila pagka naggawa kayo ng password, hindi po puwedeng last may pangalan niyo, hindi rin po puwedeng birthday niyo, something unique talaga dapat. Kasi nga sa dami 'di ba, maraming mga hackers, so hindi agad-agad ma-hack ang account mo. Okay, so that's it for this type. Okay, so after ninyo nito makapag-ano, fill up kasi meron diyang site na ano kayo dito yung creation niya, ID creation. Pagkatapos yung mabasa yan. So, you will receive an email confirming and giving you a biometric ID. Okay, so pag meron na kayo noon, yung next step naman. Okay, so okay. So, pagkatapos nun pupunta po tayo dito sa site na 'to kasi for food and beverages manufacturing 'no. 'Pag ibang skills may iba rin siyempreng link, okey? 'Yan. So, halimbawa caregiver o ano, drivers, ganyan. So, this you will click sa site ninyo para makita niyo. Paglabas niyan ito yung lalabas. So, hindi kayo sa technical internship kundi sa specific skills. Okay. And then when you click this, siyempre Japanese siya, pwede niyo siya i-click yung English para mag-convert siya into English na maintindihan ninyo yung laman, ano? Okay. So, saan ka ba magte-take ng exam? Saan ka ba magte-take ng exam? Meron kasi specific skills examination. Okay, number one, number two, ganun. So, medyo dito sa site na 'to kasi Japanese site ito, yung from translation siya, so medyo hindi straight ang English 'no. So, you will take the exam overseas, 'di ba, sa Philippines. So, dalawa siyang choices 'no, merong food service and food and beverages manufacturing. Dito sa under ng food service industry 'yan. So, kasama diyan yung customer service tsaka yung ano, food processing. Okay, so yun yung mga sa coffee shops, restaurants, mga yung bento stores, mga gano'n yung trabaho nila ay mag-process ng ready foods na ano, gawing sandwich, gawing juice, gawing coffee, ganyan. Tapos yung magse-serve sa plated food ano, service yung ibig sabihin yun yung waiters 'no, waiter and waitresses. Okay, so magchu-choose kayo 'no. So dito naman food and beverages manufacturing factory po ito ng pagkain, okey, ayan. Then, ah, 'pag na-ano niyo 'to, na-open niyo ito, okey, you will click it kasi yun yung intended kunwari na nakukunan niyo ng ano. So, naka-English naman na siya diyan. Dito tayo sa guidelines ng Philippines. Okey, nasaan na ba? Lampas na ba ako? Lampas country, wala nawala. Ayan, Philippines na. So, basahin niyo po 'yan. Kasi, mahahaba po 'yan. So, I cannot, parang i-explain sa inyo isa-isa dito, eh, nasa website naman siya. Ga-guide ko lang sa'yo kung saan kayo pupunta ng website. So, it so happens na meron exams for May to July. So, actually, nakita ko dun sa schedule na hanggang August ang meron. Okay, so let's say as of this time that I'm recording this, it is July 3, 2024. Okay, so kaya ang schedule natin dito, halimbawa kung after 1 year nyo 'to mapanood, siyempre hindi na 'to applicable, ano. But if you will go to this site, okay, to this site, siyempre yung updated na mga schedules ang makikita niyo. So, this just going to be like an orientation, give you the idea papaano kayo Ah, magga-guide, ano. Okey, so siyempre andun na sa side yung inyong prometric, meron na kayong prometric, okey, so, prometric ID. So, ayan yung mga informations, okey, tapos dito tayo pupunta sa schedule, so lagi itong updated. Okey, so at this time, kung ano yung schedule at this moment that I'm recording this, yun po yung makikita natin dito, okey.
event dates, okay, outside Japan. Okay, so meron siyang information kung sa PC kayo tumitingin, paano niyo siya ano, no? And then, ayun. So, kung sa smartphone naman kayo, so paano yung gagawin niyo para makita niyo lahat. Okay, so I am specifically looking for ano, no? For Philippines, no? So, kaya bababa natin 'to, no? Okay, para makita natin yung Philippines. There you go. Okay, Philippines, no? So, ang ano niya, ang test dates niya ay nagsisimula. So, meron siyang mga test venues, Cebu, Davao, and Manila. So, kaya titingnan na ninyo, ino-note na ninyo. Siyempre, wala na itong, masyadong malapit na yung July 6, 7, and 8 no, para sa mga nanonood ngayon at this moment, no, July 3. Okay. So, I don't know kung ayan, sa Davao medyo marami-rami yung schedule. So, pwede natin po itong i-ano, i-move. Okay? So, para makita natin yung iba pang mga schedules. Ayan. Then just compare. So, para hindi kayo paulit-ulit na nag-o-open dito, i-note mo na, ano, July 13 and 14 meron. Tapos, meron din sa July 20, 21, and 22. So, ganun. So, iaanin nyo na kasi bago kayo mag-login at kumuha ng schedule. Kasi madali pong mapuno, especially July na, no? So, kaya, naka-ready na sa inyo yung other options na pwede ninyong pasukan. Ganun. Okay? And then, actually, up to ano yan. So, wag na nyo masyadong, ano, ito naman, I think it is already August, no? Ayan. So, Philippines, Japan, Philippines, Davao. Okay. So, ayan. So, may mga August na. Ganyan, no? After 1 month. So, kung magte-take po kayo ng exam, we would rather ano, choose a date wherein meron pa kayong 2 weeks para magbasa ng reviewer. Okay? So, saan manggagaling yung reviewer? Mamaya, ipapaliwanag ko sa inyo kung saan yun. Okay, so kanya mag-aano kayo. So hindi po pwede na katulad ng isa, meron ako experience na kasi ang pinili ko kasi 7:30 pero sinasabi doon walang schedule kasi nga pumunta muna kayo dito sa calendar. Hindi po puwedeng, halimbawa Manila examine ka, gusto ko sa ano ako kasi free ako ng Friday. So Friday, August 2 ako mag-e-exam. Hindi puwede kasi, walang slot. 'Di ba? So, kaya mapapagod lang kayo, masasayang ng oras niyo kung pipili kayo ng hindi kayo nagre-refer dito sa schedules, okey? So, although minsan habang you are processing it, nakaano, pagkatapos kung kailan katapos na at i-submit mo sasabihin the slot is full. O kaya naman successful ka na tapos sinabi na sa'yo kung saan ka magbabayad within 24 hours dapat mabayaran mo. 'Pag hindi ka nakabayad kaagad mawawala po yung reservation natin. So, ulit na naman po kayo from step 1. Register ulit, mag-ano ulit. Ngayon may isang safe way para anytime na meron ng open ay puwede kayong mag-ano, mag-reserve na ng slot. Yun yung bumibili na ng voucher in advance. So, papaano naman bumili ng voucher? That is, in another video, okay? Dun sa kasi may sunod dito is yung paano kayo mag-login and then yung sunod dun yung paano kayo mag-reserve, okay? Ayan. So, kasi ano yan 'no, step by step tayo. So, ayan meron kong assuming nailista niyo na 'no, nailista niyo na yung mga dates ng Manila kung doon kayo magte-take ng exam. So, you make assume na in case puno na yung July, so dun na kayo sa August ganyan 'no. So, ganun na po yung gagawin natin, okey? Ayan. So, that's it for this portion, getting the schedule para makapag-choose kayo. Okay. So, we got now the Prometric ID. Naka-receive ka na ng email from Prometric company. Eto kung ano yung Prometric number, ID number ninyo. So, you can now ano to, register, log in sa site na 'to. So,
In this case, kaya ito yung site kasi ito yung site para dun sa skills test na iti-take mo. 'Pag iba po siyempre na ano, na skill, iba po yun. So, ang tawag natin dito is yung My Page kasi magkakaroon na kayo ng My Page pagka kayo ay ano, nakapag-register ng Photometric. Okay. So, ang ilalagay niyo dito is yung inyong kung ano yung email po niyo, yun po yung ay parang username niyo 'no. So, yun po yung ilalagay. So, and then your password. Tapos click niyo po yung login. Okay. Yan. So, I hope wala kayong problema kasi lahat ng ila-login ninyo, email add ninyo, password niyo, biometric ID number niyo, kailangan naka-ready diyan sa isang notebook na nandun na lahat para hindi na kayo yung pabuklat-buklat o kaya para hindi niyo po makalimutan. Kasi you will all need that information pagdating po ng examination day. Okay? Now, pagka-login niyo po diyan, which I cannot do kasi hindi naman ako gumawa ng ano ko, ng profile ko. Diyan niyo po makikita ulit lahat, lahat ng informations at saka links. Ililink niyo, halimbawa, yun na yung pati yung registration ng test, mga ganyan, okay. And then ano yung saan yung address ng mga test sites, okay, mga and then how to pay, ayan, yung mga gano'n. So, kaya pagka po kayo ay pumasok na dito at nakita niyo na yung mga mababasa niyo muna yung ano, basahin niyo muna po lahat ng guides 'no, at, kailan ang exam, saan ang venue, tapos paano magbayad. Ah, mga way ng pagbabayad. Ta's nandun din po yung mga reviewers. So, ita-download niyo po dun yung English version at saka Japanese version kasi iaawasin niyo yun. Dahil yung test po nasa Japanese. So, kailangan, ito yung ibig sabihin, ito yung katumbas, ito yung gano'n. Kasi doon nanggagaling yung test. Okay, dun nanggagaling yung test kaya magandang kahit na hindi niyo sa ulo, kahit basahin niyo lang muna and then take the important things. And then meron po kayong makukuhang idea ng mga exams kung papaano yung style niya through yung mga reviewers 'no, may mga sample test through YouTube, okay. So kaya yun. So, to this time, Ah, I'm sure 'pag babasahin niyo at pag-aaralan niyo lang lahat yan, mahalaga nandiyan na lahat sa inyo yung site na kailangan niyong puntahan, you'll be able to successfully, register your examination. Okay? So that's all for today for this topic. See you. I hope to hear from you. Okay? Bye. Bye. So yun, yun lang yung ating mga mai-she-share na mga links. Para hindi na yung paisa-isa ako sumasagot sa mga taong nagtatanong. Okay? So thank you and I hope this helps.